mga farm lahat, kamusta po kayo? Ayan, nandito po tayo ngayon sa Ragay, Camarines Sur, kung saan meron po tayong isang magandang beach po dito. Napakalinaw po ng property at ang kagandahan po nito, tabing kalsada po. Ito po ay subdivided mga ka-farm lahat. Ano po, paunahan po ito. Ang kagandahan po nito, maganda yung terrain niya, yung banda dyan overlooking. Yung kalsada po nasa taas. Ayan, so bali, kasama po natin si Sir Ellis po. So, bago po nating taga video po ng mga property kasi yung mga natatapos pong project, so tumutulong po tayo sa documents pagta-transfer. So ngayon pag may mga ganito pong project, yon inaalalayan ko po si Sir Ellis na mag-vlog sa mga property for sale. Ayan, supportahan po natin. Magkakaroon po tayo ng aerial view. Aerial view. Doon. Para mas makita ng mga buyer yung property. Doon, maganda. Dito tayo ngayon sa Ragay. Camarines Sur. Itong part na to, pataas siya. Ito. Ganda ng view. Ayan, medyo may konting mga bato. Ayan. Ayan, tabing dagat. Medyo may konting bato. Ayan. Dito sa part na to, medyo paahon siya. May mga puno ng nyog. Ayan. Ragay, Camarines Sur. So ito po yung yung buhangin niya. Mainit lang. Then doon sa part na yon, medyo paahon yung slope ng lupa. So mula dito, yung tubig. Ayan. Hanggang dun. Ayan, ito yung mga detalye ng mga bato. Mula dito sa tubig. Ayan. So maganda to pag ito medyo nalinisan pa. Then kung makikita nyo yung
buhangin, hindi naman siya, patag lang siya. Yan doon sa dulo. Beachfront. Yung mga puno ng nyug. Meron din po tayo nitong aerial view. Ayan mga ka-farmlot. Yung property po natin mula po doon. Ayan. Hanggang doon po sa area na yon. And subdivided po ito. Hanggang doon po sa part po na pinakita ko po sa inyo kanina. Doon sa puno po na yon. So ito po ay subdivided po ito. And maganda po yung terrain po niya. Then napakaganda po nung tubig, malinaw po yung kanyang tubig. Yung bato po nito, hanggang dito lang po yung part po na may bato. Pero sabi po nung po natin, pag part po na dyan, wala na po dyan bato, buhangin na po yan. No? So guys, okay mga ka-farmlot, tingnan po natin kung gaano po kalinaw po yung tubig po ng dagat. Para makita po natin kung gaano po siya kaganda. So sabi po nung contact po natin dito, yung pong bato is hanggang dito lang po yung abot, no? Ito po yung shoreline po natin. Yan. Then ito po yung mga part po na may bato. Kung makikita po niyo, napakalinaw po nung tubig po natin. Ano po siya? Super linaw. No? Saka yung buhangin niya halos nagkukulay puti na rin, no? Yan po siya. Kitang-kita nga yung mga bato. Then sa part daw po na yan is wala nang bato dyan. Buhangin na daw po yan. So yung pong sinabi ko po doon na part po ng hangganan po ng property natin mula dyan, dyan. Then hanggang dun po sa part po na yan, dun sa area po na yan. So yan po yung so ang ganda po. So subdivided na po ito. And unahan na lamang po sa mga interested po na mga buyer. So magandang tanghali po sa ating mga ka-farmlot. So andito po tayo ngayon sa property po, no. So tuturo ko po sa inyo kung saan po dito yung boundary po. So mula po dito sa may kahoy po na yan and pataas po dun. So dyan po yung sako po ng property po natin and subdivided po ito. And hanggang dun po sa part po na yon, doon sa pinakadulo po na yon, andun po yung hangganan po ng boundary. And the same time po yung pong mga katabi po na part po ng property is mga na sold out na po yan. So ito po subdivided po ito and unahan na lamang po kayo as a buyer po kung sino po yung mga makakagusto po ng property po nito. So napakaganda po nung property po natin kasi ayan po, dito po sa party po na ito, dito lang po yung part po na mayroon po siyang bato. And dyan daw po sa part na yan, ang tubig na yan is puro buhangin na po yan. So ito po yung low tide niya and the same time nakakaabot daw po dito yung tubig po niya kapag high tide po siya. So sige po, lakad po tayo para makita po natin yung pinaka detalye po ng property. So ito po yung kulay po ng buhangin po natin, no? And yung terrain po niya medyo pataas po siya, no? Pataas po siya. So napakaganda po nito. Pwede po ito maging overlooking po siya dun sa taas. Pwede po kayo magpatayo po ng inyo pong bahay po doon. Then pwede po yung idea po magpagawa po kayo ng hagdan po pababa. So overlooking po siya sa dagat po. So napakaganda pong tingnan, no? So tara po, lakad po tayo. Puntahan po natin.
So ito po, subdivided na po ito. And pupuntahan po natin yung part po kung saan po yung dulo. Ayan siya. Doon po, parte. Ayan. Doon po sa area po na yan. Okay. So, ayan. Super ganda. Sa mga nagbabalak po na magpatayo po ng resort, pwede nyo po itong tingnan. Kuya, hanggang saan kuya yung ano? Yung part na ano? Po? Opo, hangganan po. Ay, yung may kahoy po na yon. Ayan dyan. Ito po. Inakat. Dyan. Ayan po yung ano. Ito po yung hangganan po ng property. Then, ayan, pataas na po. Pataas na po dyan. Ayan, hanggang dito. And dun, sa tinuro ko pong unang puno po nung nyug po dun. Ayan po yung part po na yan. So ito po, subdivided po ito. And unahan na lamang po kayo sa mga gusto pong magpa-schedule po for tripping. So mag-contact lamang po kayo sa mga number po namin. Ayan po. Kita po tayo dun parte para makita po natin yung terrain po. Yung view. Ayan. So medyo masukal lang konti. Oo. Pag nalinisan kayo yan, para sa nito gradual lang. Kasi sila Dison nga, ganun yung ginawang discard. Pag nalinisan? Ano kaya yung taas niyan? Pwede tayo dun mamaya sa taas? Ayan. Ayan, medyo pataas po yung terrain po natin. Pero pag ito po ay nalinisan. So, lagyan ng hagyan eh. Pababa dun ang bahay nila sa taas. Ay, yung bahay nila sa taas? So, ayan siya. Yung kalsada, andyan na daw sa taas na yan, yung kalsada niya. So, ganito. Overlooking yung view po nito sa dagat. Ayan. Sige ba, di? So ito yung mga kaibigan nating ahente. Kilala silang ahente dito sa Quezon Province. Ano kaya? Tapos Sir Jeff. Hello mga farmlad, supportahan niyo po si Sir Ellis.